trust that I'm working all things out. So in the field of doubt, plant a seed of faith, and I'll send the rain. Yes, I'll send the rain. You're working, and I'm growing in the trial and through the storm. In the waiting, teach me patience. Remind my heart that I'm not alone. And you say, Fear not, 'cause I am the Lord your God, and trust that I'm working all things out. So in the field of doubt, plant a seed of faith, and I'll send the rain. I'll send the rain. So let it rain, let it rain. 'cause things start to change, Bring the rain, bring the rain. and it won't stay the same. From glory to glory, you're writing my story. When it rains, so let it rain. Let it rain, let it rain. Things start to change, so bring the rain, bring the rain. It won't stay the same. From glory to glory, you're writing my story. When it rains, so let it rain. Fear not, I am the Lord your God, and trust that I'm working all things out. So in the field of doubt, plant a seed of faith, plant a seed of faith. Let it rain, let it rain. Things start to change, so bring the rain, bring the rain. It won't stay the same. From glory to glory, you're writing my story. When it rains, so let it rain. Things start to change, so bring the rain, bring the rain. It won't stay the same. From glory to glory, you're writing my story. When it rains, so let it rain. When it rains, so let it rain. When it rains, so let it rain. I'll send the Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw po ay ating pong pagbubulay-bulayin ang Exodus 35. Bago po tayo magsimula, tayo po ay sumaglit na manalangin. Ama, maraming salamat po sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa pagkakataon na ito na binigay niyo po na kami po ay may pagkakataon na pagbulay-bulay ng inyong mga salita. Mangyari po na ipaintindi niyo po sa amin ang mensahe ng talata na aming pagbubulay-bulay ngayong umaga. Yun lamang po at maraming salamat. So, ang Exodus 35 po ay nahahati sa 5 bahagi. Ang buod po nito ay sa unang chapter, sa unang bahagi po, ay ito ay pinamagatang ang mga tuntunin sa araw ng pamamahinga.
Isinasaad po sa bahaging ito ang isang mahigpit na panawagan ng pagsunod para sa mga Israelita dahil mababasa po sa verse 2, 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw ay araw ng pamamahinga na nakalaan sa akin. Papatayin ang sino mang magtrabaho sa araw na iyon. Yun po ang sabi ni Jesus sa chapter 2. Sa verse 2 po. Sinabi din sa chapter 31 na ang pagtatalaga sa araw ng pamamahinga ay tanda ng tipan ng Diyos sa bansang Israel. Ito ay pagpapakita ng pagsunod sa Diyos bago nila gawin ang pagtatayo ng tabernakulo. Sa ikalawang bahagi naman po, ito ay pinamagatang ang mga handog para sa sanktuaryo. Sa bahaging ito, sinabi ni Moises sa mga Israelita ang utos ng Diyos. Dito nabanggit lahat ng detalyadong mga bagay na maaaring ihandog sa Diyos. Sa ikatlong bahagi naman po, ito po ay pinamagatang ang kagamitan sa toldang tipanan. Dito, inutos ng Diyos na tipunin ang lahat ng mahuhusay sa paggawa. Inisa-isa din ang lahat na dapat nilang gawin at mga direksyon na dapat nilang sundin. Sa ikaapat po na bahagi, ito po ay pinamagatang dinala ang mga handog. Lahat ng Israelita, lalaki at babae, na handang tumulong ay nagdala ng handog kay Yahweh para sa ipapagawa niya kay Moises. Lahat ng nais tumulong ay naghandog kay Yahweh na inaakala nilang magagamit sa paggawa ng toldang tipanan, ng mga kagabitan sa pagsamba at mga kasuotan ng mga pari, babae at lalaki ay naghandog. Dinala nila ang lahat ng pinakamainam na handog sa Diyos na ayon sa utos ng Diyos na sinabi ni Moises. Ang lahat ay tumulong at gumanap ng naaayon sa kanilang kakayahan. Sa huling bahagi po ng Exodus 35, ito po ay pinamagatang ang mga gagawa sa toldang tipanan. Dito, sinabi ni Moises ang mga gagawa at mangunguna na pinili ni Yahweh dahil binigyan sila ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan. Yun po. So, kung babalikan po natin ang mga verses nito, makikita po natin sa unang bahagi ng talata na nabasa po ay sinabi ni Jesus na 6 na araw kayo magtatrabaho. Ngunit ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga na nakalaan sa akin. Papatayin ang sino mang magtrabaho sa araw na iyon. Ito ay isang mahigpit po na panawagan upang sumunod dahil ito ay may bigat po na kapalit pag ito po ay ating nalabag. Ito rin ang nagsisilbing paalala sa atin ngayon na hindi natin dapat ipawalang bahala ang utos sa atin ng Diyos. Ipinapakita din dito na mahalagang maunawaan natin na sa araw ng pamamahinga, ito ay pagtatalaga ng oras at panahon para sa Diyos na siya po ay ating masamba. Nasasamba din po natin ang Diyos kapag binigyan po natin ng importansya ang oras natin para sa Kanya. Sa mga sumunod po na mga verses sa talatang ito, pinapakita rin dito ang pamamaraan ng paghahandog sa Diyos. Sa ating panahon, na marami na po tayong maaaring paraan ng paghahandog sa Diyos. Maaaring sa act of service o pagbibigay ng panahon sa gawain ng Panginoon o mga talento na maaari mong ipagamit sa gawain ng Panginoon. Ito ay ilan lamang sa pwede kahit hindi material na bagay. Naway maging katulad din tayo ng mga Israelita sa aspetong ito kung paano nila ipinakita ang kanilang pagsunod, paghahanda at pag-aalay sa Diyos. Dito ay pinapaunawa din sa atin na maaari nating sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga talento at handog sa Kanya. Maaari po nating suriin ang ating sarili ngayon. Ano-ano ang mga kakayahan? Ari-arian,
oras, talento, pagkakataon, at iba pa. Ano ang kailangan at kaya nating iambag sa gawain ng Diyos? Sa ating kagustuhan na magdala ng mga handog at makibahagi sa gawain ng Panginoon ay nagpapakita ng malalim na espiritual na motibasyon at hindi nakaugad sa obligasyon para lang makasunod, kundi taus-pusong debosyon natin sa Diyos. Yun lamang po at maraming salamat. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Binigyan niyo po sa amin sa pagkakataon ito na mapagbulay-bulay ng iyong salita. Maraming salamat po sa paalala muli na binigyan niyo po sa amin. Bigyan po naming importansya ang araw ng pamamahinga at ito po ay aming iaalay sa inyo sa pagsamba at paghahandog. Pinaintindi niyo rin po sa amin na hindi lamang sa material na bagay na susukat ang paghandog sa inyo, hindi sa mga bagay na ikinaloob niyo po sa amin katulad ng talento na maaari naming ipagamit sa inyong gawain. Maraming salamat po sa mga kakayahan, kahusayan, kung anumang aspeto ito, Lord. Maraming salamat po. Tulungan niyo po kami na magkaroon po ng desire ng makatulong, katulad po ng mga Israelita nung mga panahong iyon na nais silang magkaroon ng parte o bahagi sa iyong gawain. Yun lamang po at maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Yun po at maraming pong salamat. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, Lord unrestrained. This is our God. Every time sing praise and glory.